pagbabasa ng awit. Alam niyo po ba ang awit? From chapter 1 hanggang chapter 70, sinulat po lahat yan sa David. Yun po, chapter 1 hanggang 70, si David po ang sinulat. Pagkatapos, bumalik ulit si David doon sa 136 yata na chapter. Diyan na naman ang sinulat. Yan. Ito pong awit ay ginawa ni David nung siya ay nag-aaral sa bayan sa bayan. Kaya lahat ng sinulat niya rito tungkol po sa Diyos. Sa kaharian ng Diyos. It's all about that madam. Dahil si David second na naging hari ng Israel. The greatest king of Israel. Second greatest king. Okay? So, praying. Basahin po natin ang awit. Maganda po. Tungkol po itong lahat sa kaisipan ng ating Diyos. Okay? So, tayo po lahat na ay manalangin bago po natin simulan ang ating mensahe dahil pinagkaroon na Diyos para sa ating talagang na podcast namin pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa araw po nito, kaya po ng pambungas namin panalangin na ang deep desire po namin, Panginoon, ay malaman ang tunay mong kalooban sa Panginoon. Kaya sa na ito, Lord, hinihingi po namin ang banal na Espiritu, ang siya nawang pumagit na at magbigay sa amin ng kaalaman at pumatnubay nang sa ganun, ang mga mensahe na amin naririnig ay galing namin. At kami itong makunuan ito, kami itong maisagawa sa aming pong pang-araw-araw na pangangailangan sa takbo. Sa pangalan na ito, Amen and Amen. Pagkakuna po natin ang ating Panginoon. So, ang tema po ng ating pag-aaral ngayon ay tungkol po sa Kingdom Life. Okay? Kingdom Life. Yan po yung title. Kingdom Life. So, marahil, bibira kayong kabasa ng title ng Kingdom Life. That is Kingdom Life. So, dito po, simulan po natin na alam nyo ba na ang religion ang siyang nagpuputpun o nagpapantala sa kaharian. Ang religion po ang siyang nagpapantala. Inaantala po tayo para magkaroon ng kingdom life sa kaharian. Mamaya pag-usapan natin. To a future experience para po maranasan mo na ang buhay ng kingdom life. Inaagaw po ito ng religion. Ayaw kanyang mamuhay doon sa kaharian. Okay? At ito ang problema ng religion. Kaya ang ating mensahe sa ngayon ay entering the kingdom life. Ngayon, sabi ng Panginoon, entering the kingdom, wala lang dyan eh. The kingdom life now, dapat kung meron eh. Kalimutan ko lang sabihin. Minsan po, tinanong ko ang isang kapatiran. Sabi ko sa kanya, kung siya ay nakapasok ka na ba sa kaharian. Sinabi niya sa akin, ay oo. Yung tanongin ko siya, paano ka nakapasok? Kasi karamihan ko sa atin, pag tinanong kung nasa kaharian ka ba nasa kaharian ka na ba ng siyempre, hindi niya pwede sabihin hindi. Sasabihin niya, o, paano ka nakapasok? Yun po yung tanong. Paano nakapasok ka? Talaga pong ito ang nagiging problema ng isang mananampalataya kay Kristo. Dahil tayo po kasi ay nakatali sa isang relihiyon. Mamaya po,
ibibigay ko sa inyo ang tunay na meaning ng religion. Para malaman niyo po kung bakit religion ang ating pinag-uusapan sa ngayon. Para sa akin po, ang pagiging Kristiyano, ito po, ay di sapat para makapasok sa Karagan. Ang pagiging Kristiyano, tanda po nito, ang pagiging Kristiyano ay di sapat para makapasok sa Karagan. Dahil ang Kristiyano po ay isang uri ng relihiyon. Meron pong 4 na malalaking relihiyon dito sa mundo na yung tinatawag. Una, yung Muslim. Ikalawa, yung Buddhist. Religion po niya. Ikatlo yung Hinduism, the oldest, po yan, survival na religion. Siya yung pinakamatagal na nagsusurvive bilang isang religion. Yan, Hinduism. At yung pang-4, Kristiyano. Panay po yan, religion. Yan po, italin nyo. So, ano po ba ang religion? Para po kasi mabuksan natin, ano po ba ang religion? Sabi ko sa James 1:26, dito mo lang makikita yung sulat na religion. Sa James 1:26 and 27. Yan. If anyone think he is religious and does not legally stand, but deceives this person, religion is worthless. Wala daw silbi ang pagiging religion mo kung ganyan ang inuugali mo. No? Sa 27, sabi niya rito, ang dalisay na relihiyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos. At ang dalawin ang mga ulila at ang mga balot sa kanilang kahirapan. At ito po yung pinaka-pagiging at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sakit. Yan po yung tunay na religion na sinasabi ni King. Okay? Ang ating pong pangalang Kristiyano ay galing po sa mga hintil o mga pagano. Sila po yung nagpangalan sa atin. Ang tawag po nila doon ay non-Jewish. Mga pagano po ito. Nang makita ng mga hintil, ang mga taong taga-sunod kay Kristo, by their outward appearance. Kaya nga po sinabi ni James, not by your outward, sabi niya, but in your heart dapat. Pero yung mga pagano kasi, tinitingnan nila yung mga panlabas natin, dahil dun sa panlabas natin, bibigyan na kayo ng pangalan, yung mga pagano na yan. At sila yung taga-ano yung nagsusuri. Kaya nung nakita nila, ito po patay na po ito sa Jesus, sa Acts 11:26, dun yung po makikita, na kung saan ang Christian ay nagsimula sa pangalan na Kristiyano. Sa Antioch po yan. Acts 11:26. And when he had found him, he brought him to Antioch. Spamo po ito eh. For a whole year, they met with the church and taught in a great many people. And in Antioch, the first disciples were first called Christian. Wala na po si Kristo niya ang patay na. Nasa langit na po. Kaya yung Christian na yan, hindi nagdinamit ng ating Panginoon. Dumating lang yung pagiging Christian ang pangalan natin nung makita ng mga pagano na yung mga taga-sunod ni Kristo ay nagkakalat sa Asia Menor na nagtuturo. Kaya sabi na, yan na yung mga yan po nagsimula ang katawagan natin. Ang nagpangalan po niya, hindi po ang ating Panginoon o ng mga propeta, hindi isa pong pagano. Unbeliever, yung pong mga
sumasamba sa mga punong bao, sa mga kulto, sa mga araw, sa mga buwan. Sila po yung pangalan sa atin yan. Ngayon, yung mabalitaan ko yung mga ginawa na ng Roman Catholic na ang ipangalan na ngayon sa atin ay kaya pagdating natin sa mga religion, what is your religion? Born again. Yan ay ginagamit. So yan po. Kaya ko po sinasabi sa inyo po. Dahil wala po yan sa vocabulary ng ating Panginoon. Ang Kristiyano. Religion is so helpless and effective that it uses future hope to justify its effectiveness. Wala epekto yan. Sa madaling salita ko, dahil hindi ang religion, dahil hindi kanya matutulungan sa ngayon, pero ang pinapangako ng religion na merong langit. Yan, pinapangako. Yun ang sinasabi. So, sabi nga po sa Matthew 24:13, sabi, he that endured, sabi nga but the one who endured to the end will be saved. Sige, sabi, ito po yung mga sinasabi ng mga pastor kasi, sige, magtiis ka lang. Yun po yung itinuturo. Pero, pag ikaw nakapagtiis, meron naman naghihintay sa iyong langit. Ganyan po ang tinuturo ng mga pastor. Pero hindi po yan ang talagang nilalaman ng Matthew 24:13. Ang nilalaman ko ng Matthew 24:13, na sabi, magtiis ka dahil may mga calamity na darating sa atin. Dumarating sa atin na kung minsan sumugaw ka. Sabihin na, ayaw ko na. Dahil pinabayaan niyang nasunod yung nasunod. Yun po yung hindi po yung endure na ikaw ay maghihirap. Kundi ang sinasabi ng Diyos, yung mga dumarating sa iyo ng mga pagsubok na dapat itong i-endure. Kasi meron dito itong kapay. Pag binasa niyo po ang buong Matthew 24, makikita niyo po yan, yung mga verse 1, example sa hanggang dumating ka dito, tapos sinabi niya, he that endure to this test, sabi niya, will be saved. So, dito po ang sinasabi ng religion, taliwas po ng sinasabi sa Matthew 24 verse 15. Sabi niya, that giving up your kingdom life to suffer now, that's the religion. Suffer now. Peace ka lang. Pero hindi po ganun ang gusto natin. Okay? So, ang religion po ay pinupus po niya o inaantala niya ang pagiging kingdom citizenship natin. Naantala niya. Ayaw ng religion na ikaw ay maging citizen kingdom na. Okay? Na ang sinasabi na ang kaharian ng Diyos ay narito na. Yun po, sinasabi ng Diyos. Ay ba naniniwala na ang kaharian ng Diyos ay narito na? Naniniwala ba na ang kaharian ng Diyos? Dapat kayo maniwala na narito na ang kaharian ng Diyos. So kung narito na ang kaharian ng Diyos, dapat mamuhay na tayo doon sa gobyerno ng Diyos. Dapat maging citizen ka na sa kaharian ng Diyos. Para ma-experience mo kung ano ang isang kalagayan ng nasa kaharian ng Diyos.
ko po naman itinaas yung, pero at sa testimony ko po, talaga pong magmula na pag-aralan ko ang kingdom of God. Nakita ko yung karanasan ko. Kaya po nang lagi kong pinapatotoo, sa edad ko po, 7 taong gulang po ako. Nagsimula na po akong magsimba. Una, ako lang mag-isa. Malapit po kasi sa amin ang simbahan ng Stella Maris Espiritu sa Cubao. Walking distance na. Kaya marami akong nakikita mga bata na laging tumatalo sa araw ng linggo. Kaya, sinubukan kong mag-simba din. Isa lang po ako. Kasi nanay ko, hindi po yan talaga nagsisimba. Never po po siya nakita ng nagsimba. Eto na lang, nung bandang huli na lang, meron pong mga kapatiran na nangangaral doon po sa amin sa probinsya. Hanggang sa dumating ang araw, ba nakita ko yung nanay ko, seryoso na siya sa pag-ibig isang pananampalataya sa amin. So ako lang po yung nagsisimba. Ngayon po, ang nangyari ngayon, sinasama ko na yung 2 kong kapatid. Wala pa po si Bishop noon. Bishop natin. Hindi pa po siya kasi dumating si Bishop, 10 years old na. Okay? Yung 2 kong kapatid ang lagi kong kasama sa pagsimba. Dito po, natanim sa aking isipan ang dahil po sa pag-aaral namin sa Catholic Israel. Ang tawag po namin doon ay kaya bata pa po ako. Bata pa po ako. Laman na po ako ng simbahan. Pagkang umahawak na po ako, pagdating ng komunyon, yun naman po ang mga Romans Catholic. Merong tagahawak ng plato, may tagahawak ng ostia, kukuha yung ano. Isa na po ako dun sa pagdating ng komunyon sa kaya, ganun na lang yung aking paglilingkod sa atin. Hindi po nabawasan yung paglilingkod ko. Kaya lang, hindi katulad ng talagang may alam ka na sa Biblia. Doon po kasi ang alam ko lang pag pupunta kami sa simbahan, pinaka-best na gagawin mo para nakapagsimba ka ng magsento. Meron po yung lalagyan ng tubig, pag ganyan mo, harap ka sa altar, luluod ka, magsasaya. Katapos alis ka. Nakapanambahan ka na nung sa atin. Ganun po yung mga ekstana. Bihira po akong makinig sa mga salita ng bilabasa ng pare, yung kanyang pangangalan. Kasi kami pong mga sa Kristana ang tawag na po sa amin. Pagkatapos na po namin na mag-ato sa pare, nandun na po kami sa kumbento ng Christ. Nandun na po kami, nakaupo na kami doon sa kumbento. Pagkatapos, pagdating na ng komunyon yan, lalabas na kami. Susuot na naman namin yung sutana. Yun. Pero, nung akin pong maunawaan, ang kingdom life. Ito pala ang gusto mangyari ng Diyos sa bawat isa. The desire of God is for us to enter the kingdom life now. Yan po yung desire ng ating Panginoon. To enter the kingdom life. Not later, but now. So the working terminology, the working terminology to use in this message is kingdom life. This is the heart of it. It's not a religion. Kaya hindi ko natin pag-usapan ang religion. It's about kingdom life.
And this concept of citizenship is very important because the moment you start talking about membership and religion, tingnan po it is of a nebulous thing. Suntok ka lang sa akin. Pag ang pinag-usapan na natin dito ay tungkol sa membership at sa religion, suntok ka lang sa akin. Membership is no power. Kaya, saan ka ba member? Sabihin mo, member ako na isang sitio. Membership is no power. Kaya nga, wala akong karapatan pag-membership ka lang. Diba? Member ka lang. Pero pag ikaw ay mamamayan, meron kang karapatan. Diba? Kaya dito sa kaya doon sa Saudi, pag hindi ka citizen ng Saudi, wala kang karapatan hanggang magmalaki doon. Kaya ka lang sa isang party ka lang dyan. Pero pag ikaw ay mamayan o citizen ka ng Saudi, pwede ka nang magkalagala. Kaya kasi meron ka ng right. So, karamihan po ng religion, ang tawag po sa mga kasabi nila ay member lang. Pero sa kariyan, hindi po yan ang tawag ng Diyos sa atin. Ikaw ay citizen ko. Ikaw ay aking mamamayan. Yun po yung pagkakaiba ng religion at saka ng kingdom life. In kingdom life, you are a citizen. In religion, you are only a member. Matawag ka na bang, I am the citizen of Lord Jesus Christ? Diba? Ayan. Ano ngayon kung member ka ng Jesus Christ? Hindi ka pwede kang patalsipin. But when you are a citizen, hindi ka pwede patalsipin. Tapos si Pablo, sabi niya sa andiyo rin ako, citizen din ako ng Rome. Kaya ganun na lang pag nila kay Pablo. Kasi nung malaman nila ang citizen, isa sa dual citizenship ni Pablo ay Roma. Ganun na lang ang pag-alalay nila. So, citizenship ay napakalala. Okay? So, our root is scripture. Ayan, our root. Nagsimula yung root kay Pastor Smith. Rooted. So, our root scripture is found in Matthew 6:33. Yan. Pinagkalala sa Matthew 6:33. Sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bago po ito, when Jesus having a little discourse with His disciples, and He said, why do you worry about what you will eat and drink and wear and live? He said, don't worry about those things, but seek ye first. Seek ye first the kingdom and His righteousness, and then everything you need shall be added unto you. If you are a citizen in the kingdom, this is the greatest plan for you. Kung ikaw ay isa ng citizen sa isang pahalan, ito ang pinaplano sa iyo. Dito po, pag-alaala natin kung may ito po ang karamihan na pumapasok sa aming isipan. Pumapasok na at isa ito sa mga inibilit sa akin kasi ako po matanong. Sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God. Hindi niya po dyan sinabi na seek ye first the cross. Kung talagang matimbang ang cross, ano mo ito? Pero nga, sige first the cross, ito datundang. Karamihan po sa atin, ang unang itinatatak
sa ating bilang isang mananampalataya sa Diyos ay yung cross. Wala ang isang nag-message ng salita ng Diyos, ang pinakadiin-diin niya labis ay ang cross. Di po ba? Pero huwag po kayong mag-alitan sa akin. Nananampalataya ko. Nananampalataya ko. Pero meron sinabi ang Panginoon na ang una mong hanapin sa iyong sarili. Nananampalataya po ako sa cross. Naniniwala po ako sa cross at nananampalataya. Ang cross po, ito po ang tanim ninyo sa inyong isipan. Ang cross po ay isang pamamaraan ng Diyos, isa po itong pamamaraan ng Diyos, upang makamit niya ang kanyang tunay na layunin. Meron po kasi layunin ng Diyos para dumaan doon sa pamamaraan na yun. Pamamaraan niya ng Diyos. Yung cross. Cross it not means the end. Cross means to the end. O ano po ba? Hindi po yan yung pinaka-end natin. It only a means to the end. Ang mga religious people may cross to an end. Ang tunay na layunin ni Kristo Jesus kung bakit siya naparito ay upang muli tayong manbalik sa kanyang kaharian. Kung inyo lamang ilalagay sa story, kung kayo lang po ay nagbabasa ng Biblia, tunay na inyong lawa ng Biblia. Tayo po lahat ay nanggaling sa isang kaharian. Kaharian na kung saan sila, Eva at Adam ay dinalagon ng ating Panginoon doon sa halamanan ng Eden. Nandun po kasi tayo noong. Pero nung nagkasala na sila, Eva at Adam, pinaalis na tayo doon. Wala na tayo doon. Kaya yung purpose ng ating Panginoong Jesus, kung bakit siya naparito, ay upang muli tayong manumbalik sa kanya kaharian. Ito yung gusto kong ipaliwanag tayo. Kaya ang krus, ang sacrifice, and the blood of Jesus, and the death, and the resurrection are all means to an end. Pamamaraan lahat yan ng ating Diyos upang matupad ang tunay na layunin na lahat tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. At tahasan at tamasahin natin ang kingdom life. At may balik ang tunay na pamumuhay na gaya nila Adan at Eva noong sila ay di pa nagkakasal. Gusto na ito. May balik. Kaya nga, yung mga birthday ko, lahat ginamitan nakaraan, di ba? Ano yung right? Redemption, resurrection, ano yung ginagamit na? Restore. Kasi meron tayong talagang tunay na pinagkasikan. Ngayon ang ginagamit na rin ng ating mga pastor o at kami ay yung ang tawag ng yung right. Kasi, kaya sinabi ni Red, may dati na po kasi tayo kalagayan. Okay. That's why Jesus said, focus and pursue the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Lahat, pag ikaw ay isa ng citizenship sa kaharian ng Diyos, wala ka nang magiging problema. And all these things that
Promise po yan ng Diyos. Sa cross, hindi nga po doon nasabi, if you seek first the cross, and all these things will be added unto you. Meron pa sinabi lang? If you believe in the death of our Jesus Christ, and all these things will be added unto you. Wala po. Ito lang po ang binigyan ng ating Panginoong Isus ng kaya ang tawag po rito, greatest promise of God. Pag ikaw ay nasa kaharian ng mundo, all these things will be added unto you. Si David, pumunta po tayo kay David. David knew very well the kingdom of God. Sabi po sa Isaiah 9:7. Sabi po sa Isaiah 9:7. Yan. In the increase of his government and of this there will be no end, and the throne of David. Yan ha. And the throne of David and over his kingdom at kanyang kaharian. To establish it and uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Alam na alam ni David yung Matthew 6:33. Alam niyo ba na si David ay isang prototype ni Jesus? Kaya nga po si David, nasulat niya ang Psalms 23. Tingnan niyo po yung Psalms 23. Kakulat po ito sa Matthew 6:25-23. Tingnan niyo po yung Psalms 23. Kaya nga po sinabi ko sa inyo kanina, yung Psalms ay sulat ni David. Sabi niya po, Psalm 23, no? Sabi niya, tingnan niyo po, the Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pag nasa kaharian ka na ng Diyos, wala ka lang pangangailangan. All these things will be added unto you. Second, He makes me lie down in a green pasture. Parehas na parehas po yan sa Matthew 6:33. Magsimula ka sa 25 hanggang 33. Parehas na parehas po. No. Therefore, doon na lang sana. Doon na tayo sana. Gusto ko kasi ipakita ang salmo. Sa 3. Sabi niya, He restored my soul. He leads me in the path of righteousness. Diba? Seeking first the kingdom of God and His righteousness. For His name's sake. For even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You are rod, your staff, they comfort. Hanggang ano po yan, 6 pa yan sa ano. You prepare me a table before me and the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows, and the last, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell pa kasi in the kingdom. Sa atin ngayon, ang tawag na ng ating Panginoon ay kingdom. Kingdom of the Lord. Parehas na parehas yan. Yung verse 20, yung Psalms na yan, at saka Psalm 23, at sa Matthew 25, medyo may correspondent sila. May pagkakawin sila pag ginagawa. Wala, sabi niya, wala ka ng panangalan. All these things will be added. So, Jesus is a prototype of David. Bakit? David, ang ibig sabihin ko ng David ay beloved. Pagdating kay Jesus, ang tawag naman kay Jesus ay the only begotten Son naman siya. So, David is the second king. Ang unang hari,
sa bayan ng Israel ay si Saul. Ang second king ay si David. Ang unang Adam ay sila Adam and Eve. Ang second Adam ay si Jesus. Parehas. Kaya nga, David is a prototype of Jesus. Jesus is the second Adam brought to earth by our God. The history of David King, kaya kung history the dates, gusto kong bigyan ko ng history si David. The history of David came when Saul will turn back and not perform that commandment. Ganun din kaya the history of sigurang ko para ang history ni David ay nagsimula ng kanyang pagiging hari nang si Saul ay hindi sumunod sa pinag-uutos ng Diyos na ang tawag ko na Rebel. Kaya ang naging kahalili ni David ay ni Saul ay si David. Si Jesus naman nang si Eva at Adan ay nagkasala rin. Pinalayas sila doon sa Garden of Eden. Garden of Eden. Pinalayas sila. Ngayon, ang gusto naman ng ating Panginoong Hesus, maibalik ulit tayo. Siya yung nagpapabalik sa atin. Si David naman, ibinalik niya, nung nagkasala si Saul, ibinalik niya muli ang mga Israel sa kaharian sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral. So parehas na parehas sila. Dahil si Saul, kung babasahin po natin sa 1 Samuel 15:23, and tingnan niyo po, 1 Samuel 15:23, ito po kasi kung bakit naging alis si David. For rebellion is the sin of divination and slandering, is iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord. Sabi na kay Saul. He has also, ito po ang nagsasayan si Samuel. Sabi ni Samuel, because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you from being a king. Kaya natanggal si Saul sa kanyang pagkahari. At ang ipinalit ay si David. At si David, ang siya ngayon na mahala sa Israel upang maibalik na kung paano yung gusto ng ating Panginoong Hesus na tayo din ay maibalik. Yan po. Marami po ang pagdating ko dito sa first chapter. Marami po rito ang lagi nilang ipinibig ay si David and Goliath. Diba? Pag nandito na, ang pansin na nagtuturo ay tungkol kay David. Okay, hindi naman ako daan. Kaya lang, ang pinag-aanoan ko lang sa aking pag-aaral, kulang. Kasi nakapokus lang sila kay David din pula yan. Kung paano nanalo si David, hindi nila yung pinupukot na isa sa pamamaraan ng Diyos para manumbalik ang Israel at para magtiwala kay David ay yung mapatay niya si Goliath. Kasi ang talagang purpose ng Diyos ay ang may balik ang Israel sa kaharian ng bumi. Yun ang purpose niya eh. Kaya, tingnan niyo yung sinasabi ni David. Kaya niya na isulat ang salmo. Dahil ang nagahari na sa paghahari ni David ang Panginoon. Yun po talaga ang purpose ng Lord. Ginamit niya lang
yung David and Goliath na yan para yung mga tao ay magtiwala sa paghahari ni David pagdating ng panahon. Hindi yung ganun. Pero kaya sabi ko, inobos lang nila kay David at Goliath. Sayang, tunay na layunin ng Diyos na wala. Alam mo ba, kaya nga sinasabi ko, alam mo ba kung bakit nanalo si David? Kasi gusto ng Diyos na may balik ulit ang kaharian. Dapat meron gano'n. Pero nawawala yun. Nawawala yun. Tunay na essence ng Diyos para may balik ang Israel muli sa kaharian ng Diyos. Kaya kung nakikinig kayo, subukan yung may mag-pray. David and Goliath. Hindi nila paper for closure. At nagtagumpay si David. Tapos, wala siya. Kaya nagtagumpay si David. Dahil ang layunin talaga naman ay minibalik ang bayang Israel. Alam niyo po ba, kung babasahin niyo, before Samuel, ang bayang Israel ay talagang naluto ang Diyos. Dahil sa mga pinagagawa nila na hindi ayon sa kalooban. Saan po yan? So, yun po yung sinasabi ko. That's why David wrote the psalm, for we know the light in the kingdom. Alam ni David po ano ang buhay sa kaharian. Basahin ko ang psalm, kaya sabi ko, Psalm chapter 1 and chapter 17, almost lahat ang nasinig na buhay. At tungkol yan sa kaisipan ng ating Panginoon, yung kanyang nararanasan doon sa kanyang kaharian. Okay? Kaya si David ay naka-dependent siya sa style ng kingdom life. Kingdom life. Kaya ang ating pinag-usapan ngayon ay kingdom. Ngayon, meron po tayong isang meron po tayong isang pag-uusapan na isang napakahalagang mensahe na gusto iparating sa atin ng ating Panginoon. Usan po natin ang ating Biblia doon po sa Matthew 19, 16-24. Bali, dalawang page na lang po. Yan. Hanggang 24 po yan, ha? Young men, Matthew 19, ano? Yan, Matthew 19, ang binatang mayaman. Yan. May isang lumapit sa kanya na nagsabi, Guro, anong mabuting gawin, anong mabuting bagay, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sabi din at sinabi niya sa kanya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Isa ang mabuti, ngunit kung ibig mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin sa mga iyon? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mananalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi para sa kasinungalingan. Igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa kagaya na iyong sinunod. Sinabi sa kanya na binatang mayaman lalaki, kabataan lalaki. Sinunod ko na ang lahat ng mga ito. Ano ba ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya, Jesus, kung hindi mo maging ganap, umayo ka, pagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga duka at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarido ka at sumunod ka sa akin. Ngunit nang marinig ng binatang ganitong salita, umalis siya, natulungkot, sapagkat napakarami niyang ari-arian. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. Muling sinasabi ko sa inyo, mas madali pa sa isang pangayong dumaan sa butas ng isang kawayo kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng langit. Ito pong sa susunod na po pag-aaralan natin yung isang kamelyo na butas na kasi ano po ito po kasi sa desert kasi ang way of transportation nila is camel. Ngayon, kung sa kotse, kinakaruwas din nila yung kamelyo. Nilinis din nila. Kaya ang ginagawa nila, gusto ko nga ipalan sa inyo. Yung paglalagay sila ng dalawang troso. Ang tawag nila doon, needle. Yan, lalagay nila doon. Marami yan. Ngayon, papasok doon yung kamelyo. Depende sa sukat. Kaya marami yung needle na yun. Maraming needle. Papasok doon yung kamelyo. Ngayon, ang gagawin yung kamelyo, hatakin nila, hindi talagang mahirapang pumasok yung kamelyo. Hanggang sa may stuck na siya doon. Sa dalawang needle na yun. Pagkatapos, doon na nila huhugasan yung kamelyo. Yung po yung sinasabi dito sa salitang na na muling sinabi, mas madali pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas. Pinaparaan tulog. Yun mo, mas madali pa sa kamelyo dumaan sa butas. Tapos sasabihin niya karayon. Hindi po yung karayon na yung ganyan. Kundi karayon po sa desert na tawag ko na meron pong isang lugar doon na talagang linis yung mga ano ito. So yun na po, para malaman ninyo. So sa verse 25, nang marinig ito ng mga ngalagad, sa ito ba ang nagtaka at nagsabi, kung gayon, sino kaya ang maliligtas? Kung gayon sabi niya, sino kaya ang maliligtas? Ngunit, tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, sa mga tao, sabi niya, sabi ng tao, sino ang maliligtas? Pero sumagot siya ito. Sabi niya, sa mga tao, ito ay hindi maaaring mangyari. Sa atin, hindi mangyayari kasi. Bili mo ang kayamanan. Iyan mo. Ngunit sa Diyos, sabi niya, ngunit sa Diyos, ang lahat ng mga bagay ay sabi niya, aring mangyayari. Ano sa English? Possible and impossible and possible. Pagkatapos, eto na. Pagkatapos, sumagot si Pedro. Sabi niya. At sinabi sa kanya, sabi ni Pedro, iniwan namin ang lahat ng sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Remember, unang sinabi ng ating Panginoon, Pedro, sumunod ka sa akin. Iwanan mo yung mga pagkaatin. Ito yung sinabi ni Pedro. Kung iniwan namin yung mga pagkaatin namin, paano sa iyo? Diba? Si Pedro ang may pinakamalaking business na kissing sa... Pero sila, dahil doon, yung business yan, pinakamalaki. Siya yung iniwan niya. Dahil ng Jesus, pagkatapos makakarinig siya ng ganito. Narinig niya ito sa ating Panginoon. Kaya sabi ni Pedro, dahil ito iniiwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Iba kasi posible sa tao, pero posible sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa kanila, tingnan niyo may promise pa rin si Jesus. Sa verse 8, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang nasa pagbabago ng lahat ng mga bagay, kapag uupo na ang anak ng tao sa kanyang maluwalhating trono, kayong mga sumunod sa akin ay uupo rin
sa 12 trono na naghukom sa 12 lipunan. At sa 29, at ang sino man nag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa alang-alang sa ating pangalan. Ano ang tatanggapin? Sabi niya, makasandaang ulit at magmamahal ng buhay ng mga tao. And everyone was there. For my name's sake, will receive 100-fold and inherit eternal life. Alam niyo po, isa ito sa naging libo. After that, 100-fold na doble. Hindi siya lumabas sa kahari ng Diyos. Okay? Ngunit sabi dito, maraming mga bulan na ano ang gustong tumuhin dito natin? Marami po kasi na mayaman. Ito, tingnan natin yung ito pong binata na ito ay isang mayaman. Kumbaga sa he was 50. Kumbaga sa natin ngayon. Siya si 50. Young men, guwapo. Tuloy na lang kayo sa akin. Then ruler. Means he was a ruler and a leader in that community. Itong tao na ito ay nasa kanya na ang lahat. Mayaman, young, and powerful. At siya ay pumarot kay Jesus. Tanong, Guru, how can I enter the kingdom? How can I get into your country? Sabi niya, I love this nation you're talking about. I want to be a citizen. How do I enter the lifestyle? Tingnan mo mayaman na siya, young man, ruler, pero naghahanap pa rin, may kulang. Diba? Katulad natin, pag ako mayaman, malakas, nagtipuno, tapos ruler pa o meron akong nakaman na. Masaya na. Masaya na sana tayo doon. Kaya sabi ko, sana all. Sana all ganyan. Pero, nagkahanap pa rin, may kulang pa rin yung binatang mayaman. Eh, pumunta siya kayo, kasi siya, kung lagi niya sinasabi, pinapangarap, ang kingdom of God. The lifestyle of kingdom life. Kaya sabi niya, sinagot siya niya doon, in verse 7, if you want to enter life now, Jesus didn't say, if you want to go. Ha? Iba yung go eh. Iba yung enter. If you want to enter life now, the kingdom of God is not about going to heaven. The kingdom of God is not about going to heaven. Kasi marami po ang nag-iisip na pag inisip nila na ang kaya, alam nila, kalamitan na. Kaya nasabi ng Lord, if you want to enter the kingdom, hindi po yung langit ang tutukoy ng Panginoon dito. Kundi yung mata-masa mo, yung pamumuhay bilang isang citizenship sa kingdom of God. Mata-masa mo, kaya laging, ito yung laging sabihin nila. Seek ye first the kingdom of God and all these things and all these things shall be added unto you. Pag sinabing shall be added unto you, wala kang tawag yung problema. Hindi ka magkakaroon ng tensyon sa isipan.
Pag nasa kanan ka nandito. Jesus say, if you won't enter life now, first of all, if you won't enter kingdom life, then obey the laws of the government. Verse 89 means righteousness. In line with the governor's law. Stay on it and you will experience kingdom lifestyle. In verse 20. So sa verse 21, end of them of scattered to a rich man and ruler, when Jesus told them to do something, and some of you miss the story. When I learn and understand the story, I was amazed. In verse 16, what things must I do to enter life? Alam niyo po ba? Kaya sinabi ni Pedro, Pedro, iwanan mo niya. Sa kaharian kami ng Diyos, kailangan wala kang itinatangi na kayamanan mo sa iyong sarili. Uy, atin ito, mga ganun. Pag pumasok ka sa Diyos at meron ka bang iniisip, uy, yung bahay ko doon, may iwanan ko. Hindi na karapat dapat sa kaharian. Kasi ang Diyos hindi niya kailangan ng kayamanan mo. Kaya sabi niya kay Pedro, iwanan mo yan, Pedro. Oo, alam ko, ikaw yung malaking negosyo sa pag-minister dyan sa iyong lugar. Pero iwanan mo yan ang sunod. Bakit? Kasi ang ng Diyos, sa kaharian niya, hindi niya kailangan ng kayamanan mo. Kailangan niya wala kang iniisip, hindi ka mai-stress. Kaya pag ikaw ay pumasok sa kaharian ng Diyos, at meron ka pang iniisip na mga maiiwan mo, ito pwede sa kaharian ng Diyos. Yun ang katunayan. Kaya sabi nga, ipagbili mo. Pero ito ay text lang sa inyo ng Panginoon. Alaalin mo pa rin mo. Pero ibig sabihin ng Diyos, huwag mo nang intindihin yung mga yan at hayaan mo nang intindihin. Kaya si Pedro, sinabi niya sa verse 24, sa verse 28, sa verse 27, sabi niya, narito, iniwan namin ang lahat at sumunod sa iyo. Ano naman ang makakamit namin? Pero sabi ng Diyos, ilang beses, makakatanggap ka ng makasandaang ulit. Dahil sa pag-iwan ng Diyos. Alam mo yung makasandaang ulit na yun, lahat ng stress na pumapasok sa iyong katawan. Matatanggal lahat. Kung na-stress ka sa utang, tanggal yan. Kung na-stress ka sa kalusugan mo, tanggal na. Sandaan mo ulit yan. Napapalitan mo. Alam mo lang kasi natin kaya nasa. Pero kung makasandaan ulit sa iyo, lahat ng bagay na nasa iyong katawan sa dyan, napapalitan sa iyo. Kaya napakasarap ng ikutan. Si Pedro sa kasama niya si Juan. Yang pumunta sila sa isang punta sila sa para manalangin. Sabi sa bahay sa bahan ng Diyos, sabi na makita sila ng tulubi. Kaya nga ano sabi ni Pedro? Tingnan mo nga sa Acts 3. Acts 3 ba yun? Tama, Acts 3. Sabi ni Pedro sa Acts 3.
sabi ni Pedro nung makita niya, nagtitigan sila ng pulubi. Tumitig yung pulubi, tumitig din sa kanya. Sabi ng pulubi, inasahan niyang makakapagbigay si pulubi sa kanya. Sabi ni Pedro, silver and gold, head out. Ano yun po yun? I have no silver and gold. Alam niyo po, maraming nagsasabi, ang inaano lang nila is si Jesus. Tama, hindi ko naman inaano yan. Pero, dahil sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, wala kang kayamanan. Kaya sinabi ni Pedro, kasi yung mga kayamanan na yan, ang siyang magpapa-antalat sa iyo. Sa paglilingkod sa Diyos, meron kang kayamanan sa buhay mo. Maglingkod ka sa Diyos, pero ang dami mong kayamanan. Aantalahin ka. Hindi lang may trabaho eh. Kaya sabi niya dito niya, silver and gold, sabi niya, iniwan, kung ikukwento nga ni Pedro, iniwanan ko nga yung picture na yun. Kaya pasensya ka na, wala akong may ibigay sa'yo. Pero, dahil ako ay nasa kaharian ng Diyos, sabi niya, dahil ko yung kalakasan na kinagkaroon sa akin, tumayo ka din. Yan yung sinasabi ng Diyos. Walang makakaya. So, dito po, ang kingdom life sa Diyos ay napakalaga. First series ko pa lang ito. And favorite food person. Kaya lang, dito po muna po natin. Kailangan na po natin mamuhay sa atin na maging citizen na tayo, magpatay na tayo ng pagka-citizen para ng talent natin. Be born again. Sabi nga dun sa, if anyone lives in Christ, dapat sumasa sa ito. Bago na ang lahat ay nagsilipat na. Yung kayamanan mo wala na yan. Hindi naman sinabi yan ng Diyos na kung may kayamanan ka, pagkaya mo na yan, hindi naman magpupulo ng God is righteous na. Alam ng Diyos. Alam din ng Diyos kung ano yung nasa looban mo kung paano ka maglingkod ka. Kung paano ka. Yan lang po. Tunay ko na sa susunod sa kaaraan pa mas palalo yung kingdom life. Tunay ko na wala yung sa ating sa salita ng natin. At tayo na lagi o aming Diyos na sinakampapanihan niya sa lahat. Salamat nga po Panginoon sa oras na ito, araw na ito, na ikaw po yung aming pinakatago sa lugar sa aming pagpapagpapagpapag. Nawa Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng kaliwangan tungkol sa pagbuhay yan po sa lugar. Na nariyan po ang lahat ng bagay na aming pagpapagpapag para Panginoon tunay na pamumuhay sa adat nito. Para pangasunan natin